Araw sa inyo mga banateros, at eto na naman, pag-uusapan na naman natin ng mga may init na issue sa ating lipunan. At eto nga, alam nyo ba ang isa sa mga trending itong mga nakaraang araw ay walang iba kung hindi yung pagdinig po sa Quadcom. Pero gayon pa man, marami ho ang nagsasabi na yung nangyari daw doon ay disadvantage, ika nga. Ibig sabihin po, ito daw po ay disadvantage sa mga Duterte, particular na kay Pangulong Duterte, dahil po siya daw po ay maaari ng kasuhan ngayon. Yan po ang pinapalabas ng mga pink lawan, mga pink tae, at saka ng mga loyalist na mga tanso. Yan ho ang kanilang pinalalabas. Pero gayon pa man, alamin po natin ang katotohanan. Mamaya ho, may kikwento po tayong malupit sa bandang dulo. Abang-abangan nyo po, panoorin nyo hanggang dulo dahil marami po tayo kikwento ngayon. Marami tayong ilalahad na katotohanan para maunawaan po natin ano ba talaga itong nangyari sa Quadcom. Ito po ba ay menos o disadvantage kay Pangulong Duterte? Ito po ba ay nakabawas sa kanya? Ito po ba ay maaari nang gamitin upang siya ay hatulan at akusahan at makulong? Hindi lamang po sa ating bayan, pati sa ICC. O, abangan po natin panoorin po natin ito. Maiging maintindihan natin ang mga issue patungkol sa ating lipunan. Kahit nag-admit na, asan na yung mga victim? Asan na yung mga complainant? The complainant should come out. Sa kabila ng pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kahapon ng House Quadcom na mayroon umano siyang mga pinatay, ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director, retired Judge Jaime Santiago, kailangan pa rin na may lumutang na mga biktima o complainant para makasuhan ang dating punong ehekutibo. Yan. Dahil dyan, you're out. Hindi naman. Hindi, kasi alam mo naman, pag ikaw ay hindi pumabor sa kanilang script, you're out, di ba? Ganyan sa bayan natin ngayon Hindi, pero gayon pa man, alam nyo, tama ho yung sinasabi ho ni NBI Director. Sabi ko nga ho sa inyo, ito ho ay judge. Ito ho ay former judge, retired judge ika nga. So ibig sabihin, alam po nito ang batas. Gayon din ho si Pangulong Duterte. Hindi ho porket umamin ka na, may pinatay ako. Sino yun? Hindi ka pwedeng hatulan ng husgado at sabihin na, ikaw, pinatay mo ang demonyo. O di kaya pinatay mo, namamatay tao ka dahil dyan. Sa pag-amin mo na pumatay ka, ikaw ay makukulong na. Hindi pwede. Dapat may complainant. May tao, ika nga. Kasi, kita nyo naman ang ginawang style o strategy ni Pangulong Duterte. Ginawa niyang tanga yung mga nasa kamara. Totoo naman di ba? Ay, tingnan ninyo, panoorin nyo na maigi, ginagawa at pinaglalaroan niya. Mamaya may papakita ko sa inyo ginawa niyang tanga. Mamaya, unya-unya. Isa pa, sandali lang. Kasi nga, alam mo, ang problema kasi dito sa mga nasa Quadcom, puro po sila mga bagito, ika nga. Pagdating mo sa batas, ito ho yung mga masasabi mong ang karunungan ay nasa libro. Alam nyo, kasi malaki yung difference niyan Malaki ho ang difference ng karunungan mo dahil lang nag-aral ka. Hindi ko sinasabing huwag ka mag-aral, ha? Ay importante na ikaw ay mag-aral at ikaw ay may alam pagdating sa batas. Pero pagdating na sa ground, yung application, ika nga, kung papaano ka makakasuhan, kung papaano ka makakakuha ng probable cause, kung papaano ka makakakuha ng beyond reasonable doubt na judge, yung judgment sa'yo, napakahirap po niyan. Kaya nga sinasabi ni Pangulong Duterte, pumatay ako. Bakit? Ng DDS. Ano? I claim full responsibility. Di ba yung mga ganyan-ganyan litanya si Pangulong Duterte? Ano nangyayari? Na-excite ang mga tanga. Hindi totoo po walang biro. Na-excite ang mga tanga. Uy, naku, umamin. Naku, pwede na ikulong yan. May gayan silang eksena. Umamin na yan. Pwede na ikulong yan. Masyado silang excited. Hindi nila alam. Pinaglalaroan lang sila ni Pangulong Duterte. Alam mo, si Pangulong Duterte, matanda na. Tumanda na ho yan bilang piskal,
mayor, congressman, at lalong-lalo na presidente. Tumanda na po yan na nandyan. Tapos sasabihin nyo, ang magtatanong sa kanya, yung mga bagitong hindi man lang naging trial lawyer. Di ba? Tama, mali? Yung mga yan, hindi naman yan na naging trial lawyer. Wala hong mga alam niya mga animal na yan. Tapos magmamagaling. Ilang dating huwes, paliwanag ni Santiago, dapat may magpatotoo para formal na maisampa ang kaso sa husgado. Kahit magsisigaw ako ngayon na marami akong pinatay, pero wala naman dumadating na complainant against me, hindi ako pwedeng makasuhan. Ganun po yun. Dagdag pa nito, kahit ang NBI ay hindi magsasagawa ng investigasyon kung wala namang handa na magreklamo. Kahapon, nandun yung mga victim ng alleged victim ng EJK, no? Extrajudicial killing. Kung may magka-come out sa kanila and openly file a complaint, then we will investigate. Kung wala naman kaming maimbestigahan. Si Executive Secretary Lucas Bersamin na dating punong maestrado ng Ito pa, punong maestrado ito, ha? Ibig sabihin na sa Supreme Court ito dati, tingnan nyo sasabihin ito. Korte Suprema, sinabi na mahirap magbigay ng hatol sa pahayag ng isang tao. Having been myself a judge for 34 years, when you say something, it's really not easy to make a judgment based on what one says or that. Yan nga yung sinasabi natin kasi hindi pwede. Hindi pwedeng, kunwari ako, sabihin ko, ako ay nagnakaw. Kailangan mong patunayan ngayon sa husgado. Ano ba ninakaw niya? 'Di ba? Sino ba ninakawan niya? Hindi porket sinabi ko, ako, nagnakaw ako. Kaya nga yung iba dyan, aamin na sila scammer. Di ba? Inaamin nila ako, scammer ako. Pero bakit di makulong? Kasi nga po, sino ba ang in-scam? Sino po ba magrereklamo na na-scam siya nitong tao na ito? Yung iba naman, hindi umaamin na scammer, pero scammer. Marami niyan, vlogger. Yung mga panay message sa mga OFW, tapos i-scamin. Hindi sila umaamin, pero may na-scam sila. Yun ang totoo. Ikaw talaga. Ikaw talaga ba natbay? Hindi, totoo naman, di ba? Ito nga, sinasabi nga ni Executive Secretary, hindi porket umamin yung tao, makukulong na. Kailangan yung patunayan. Sino ba yung taong pinatay niya? Kailangan magreklamo yung, yung nagsabi na sila ay pinatay. Anong ebidensya nila? They have to prove it in court. Hindi porket, ang ebidensya namin, inamin ni Duterte. Ang inamin ni Duterte ay siya mamamatay tao ng kriminal. Wala naman po siyang inamin na ako, mamamatay tao ko dito sa tao na ito, pinatay ko ito. Ito, pinatay ko ito. Wala siyang ganun. Kaya nga, napaka-imposible mga kababayan. Alam nyo, mga kababayan, tanga lang talaga yung marami sa mga kamera. Ayoko nilang banggiting Quadcom pero marami talagang tanga doon. Kasi tuwan-tuwa sila Tuwan-tuwa sila, napaamin-amin na si Duterte. Ngayon ang tanga nito mga to. Akala naman nila may mangyayari doon. At sa katunayan mga kababayan, yan pa nga ang nagustuhan ni Pangulong Duterte. Alam nyo, ikikwento ko sa inyo, bakit gusto ni Pangulong Duterte yan, ha? Mamaya-maya. It's not safe. I will leave that to the one who will appreciate the evidence, if that is called evidence. Samantala, inihayag din ni Bersamin dahil hindi na obligado ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC dahil hindi nakasabi nito ang bansa, pero may ibang paraan para makuha nila ang jurisdiksyon sa dating presidente sa pamamagitan ng International Criminal Police Organization o Interpol. Under our protocols, the Interpol could effectively request by red notice the Philippine local law enforcement agencies to effect the process. Dan Diamento, UNTV.